Patuloy ang pagsisikap ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict na tapusin ang mga armadong labanan at itaguyod ang makatarungan at pangmatagalang solusyon sa mga komunidad na apektado ng kaguluhan. Talakayin natin ang bagong mga programa ng ahensya kasama si Undersecretary Ernesto Torres Jr., ang Executive Director ng NTF-ELCAC. Asek Jun, magandang tanghali po. Ayusek Jun, sorry. Magandang tanghali rin, Dale at Cheryl. At magandang tanghali sa lahat ng mga nanonood ng ating programang Bagong Pilipinas ngayon. Yusek, pwede niyo po bang ipaliwanag, dito po natin simulan, no? Pwede niyo po bang ipaliwanag kung ano ang magiging papel ng mga Cabinet Officer for Regional Development or CORD, Development and Security or CORDS sa paglutas ng insurgency sa bansa? Well, yung mga CORDS natin na tinatawag ay designated from among the cabinet secretaries of the government. Kasi sa organization ng NTF-ELCAC, we have 32 member agencies na pinangungunahan ng mga different secretaries. From among them, nagde-designate ng isang cabinet secretary for every region in our country. Napakahalaga po ng role ng Cabinet Officer for Regional Development and Security dahil sila ay nag-harmonize ng effort ng mga Regional Peace and Order Council at Regional Development Council doon po sa bawat region sa mga bagay na para ma-resolve yung mga problema ng insurgency. Kagaya ng kahirapan, mga gaps sa edukasyon, delivery of basic services, providing opportunities for livelihood, and all other things para mapaganda yung buhay ng mga kababayan natin, lalong-lalo na yung mga naninirahan sa laylayan ng lipunan. So, regularly kasi nagkakandak ng meeting of course, sa Malacanang. So, pag mayroon tayong CORD sa bawat region, nai-relay agad sa mga regular meeting na to yung mga concerns ng mga region. Kaya na-actionan agad at the national level. Ikalawa, yung ating mga CORDS na designated ay merong authority to visit the different areas dun sa region nila para mapulsuhan nila kung ano talaga yung problema at kalagayan ng lugar. Kaya by having CORDS in every region, nagkakaroon po tayo ng magandang assessment at the national level kung paano natin matutulungan talaga yung mga pamayanan na lalong-lalong nangangailangan ng ating tulong. Ano naman po ang mga pagbabago sa NTF-ELCAC at paano makikinabang dito ang local communities? Well, nung nagkaroon tayo ng 7th Executive Committee meeting noong March 26, itong nakaraan lang na linggo, 2 weeks ago, which was presided by the chairman of the NTF-ELCAC himself, His Excellency, President Bongbong Marcos. Meron tayong nangyari na strengthening ng organization at sustainment ng mga peace and development efforts natin. Doon sa pag-strengthen ng organization, kasi nagkaroon ng 3 bakanting region ng CORDS, So may naaprubahan ang ating Pangulo na designation during that meeting. Particularly, doon sa CORDS ng CAR ay na-designate ang Secretary ng NEDA, na si Secretary Balisacan. And then doon sa Region 4A, si Secretary Vince Dizon na ang bagong CORDS ng Region 4B, not Region 4A. Tapos yung bagong create na Negros Island Region, ayan, naitalaga rin si TESDA Secretary Benitez as the CORDS. Ngayon naman, dun sa peace and development effort, ay nag-commit ang ating Pangulo na isusustain yung mga barangay development program natin. Na kung saan sa programang ito ay nagtatamasa yung libo-libong mga barangay natin na for quite some time ay hindi na bibigyan ng mga basic services at infrastructure. So sabi ng ating Pangulo at tayo natutuwa na isusustain daw yung mga barangay development programs natin. Pati na rin po yung aside from that, yung mga farm-to-market roads that are beyond the barangay development program, may 5 malalaking proyekto na aprubahan noong March 26, 3 sa farm-to-market roads project dito ay nasa Cordillera Administrative Region, isa sa Region 3, at isa doon sa Region 11. And also, aside from that, meron ding mga ibang ahensya ng ating gobyerno
na naging miyembro ng certain clusters ng NTF-ELCAC para mas mapabuti pa yung amnesty program implementation kagaya ng UPAPRO. So co-lead na po siya ng ECLIP or yung Enhanced Comprehensive Local Integration Program and Amnesty Program ng ating gobyerno. Pati na rin po yung National Amnesty Commission ay miyembro na rin po ng that particular cluster of the NTF-ELCAC. Kasi we have 12 different clusters in the NTF-ELCAC. So that particular cluster for ECLIP and the Amnesty Program implementation ay nagkaroon tayo ng pagpapalakas gawa nga ng pagde-designate ng OPAPRO as a co-lead and the inclusion of the National Amnesty Commission as part of that cluster. Yusek, ano po yung hakbang ng NTF-ELCAC sa umano'y bagong panawagan ng Communist Party of the Philippines na revolutionary struggle? Well, kung ang kanilang panawagan ay revolutionary struggle, ang ating panawagan po ay kapayapaan, no? Para sa unity, peace, and development. Sana naman po ay yung ating mga kababayan na nakikinig ngayon ay maintindihan na ang problema ng ating bayan ay mariresolba natin ng mapayapa. Uupo tayo, pag-uusapan natin na mahinaon ang ating problema at tayong lahat po ay magtutulong-tulong para ma-resolba yung ating problema. At yun nga po ay yung panawagan for armed revolution. It's been 57 years now na meron po yung CPP, NPA, NDF na dala-dala nila yung armadong pakikibaka. Pero hanggang ngayon ay wala pa rin pong nare-resolbang problema actually. So yun po, no? We are extending yung ating pong arms, no? For peace para yung mga kababayan natin na nandoon pa rin ngayon sa ganung paniniwala na tanging ang armadong pakikibaka lamang ang makakaresolba ng problema ng ating bansa, na yan po ay hindi na po tama. Mas maganda po na tayo mahinahon na nag-uusap in a very peaceful way para mas magandang mapagtulong-tulungan natin na maayos ang problema ng ating bansa. And that is very much what we are experiencing now with the whole of government approach and the whole of nation participation founded on good governance. Kaya po napakalaki na po ng gains natin in our peace and development effort. Yusek, ano po ang inyong reaksyon na tinanggihan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang panawagang i-abolish ang NTF-ELCAC? Tayo po'y lubos na natutuwa at nagpapasalamat po sa ating mahal na Pangulo at yan po ay expression ng commitment ng ating gobyerno na magpapatuloy pa yung mga magagandang programa po ng National Task Force to end local communist armed conflict, particularly po yung mga programa na makakatulong dun sa mga kababayan natin na naninirahan sa laylayan ng ating lipunan. Partikular ang Barangay Development Program, pati na rin po yung iba't ibang programa natin na nangangalaga sa mga former rebels na kasamahan natin. May libo-libo po na former rebels na kasamahan natin ang nagbalik loob na magmula ng itinatag ang NTF-ELCAC noong pong Disyembre 2018. And we are seeing to it na yung kanilang rehabilitation at reintegration back to the mainstream society ay napangangalagaan po ng ating gobyerno at iba't ibang ahensya ng ating gobyerno. Yusek, totoo po bang nahihirapan na ngayon yung mga rebeldeng grupo na mag-recruit ng mga miyembro mula sa mga eskwelahan o universidad sa Pilipinas? At ano po sa tingin ninyo yung dahilan nito? Well, yung pong assessment na yan ay hindi lang galing sa atin. Doon sa mga documents na recover galing mismo sa kanila, yan po ay acknowledgement nila. Unang-una, nahihirapan sila mag-recruit. Ikalawa ay in-acknowledge din nila na yung quality ng kanilang mga kadre ngayon ay mababa na. Kaya they are now actually in their third rectification campaign. They are trying to recover yung mga lost bases nila at pinipilit nila makapag-recruita pa sa hanay ng mga estudyante at pati na rin dun sa mga tawag dito yung mga communities na urban poor, fisher folks, mga ganon. But of course, alam natin na mulat na ang ating mga kabataan dun sa mga deceptive ways of recruitment ng mga CPP, NPA, NDF. Kaya naman po sa
sa pangkalahatan, pangapaaralan, komunidad, ay hirap na sila mag-recruit dahil na-address na po ng gobyerno yung mga issues na ginagamit nila dati na pang-recruit. Sabi nila, hindi binibigyan ng magandang edukasyon, hindi binibigyan ng magandang infrastruktura. So lahat ng mga bagay na ito ngayon ay na-address na ng ating gobyerno. Therefore, wala na silang issues na nagagamit to recruit more to the armed revolution. Yusek, meron po ba kayong panawagan ngayong papalapit na ang midterm elections at napakahalagang matiyak na payapa po itong maisasagawa? Well, para sa atin po, ang bawat eleksyon ay isang gininto ang pagkakataon sa atin na mapabuti ang kalagayan ng ating bansa sa pamamagitan ng pagpili ng tamang mga leaders ng ating gobyerno. So, along that line, tayo po'y nananawagan sa salamat sa binigay niyong pagkakataon sa atin, nananawagan sa ating mga tagapanood ngayon, sa ating mga kababayan, lalo na yung mga boboto nitong May 12, na maging mapanuri po. Sana po, suriin natin mabuti yung mga kandidato, yung mga organisasyon na tumatakbo as party list, at huwag nating suportahan yung mga nag-advocate ng terorismo at violence. Suportahan po natin yung mga party list, yung mga kandidato na tumatakbo na may ginto ang kalooban po na mapaganda yung ating harmony, ang ating unity, ang ating kapayapaan at pag-unlad ng ating bansa. Okay, maraming salamat po sa inyong oras. Yusek Ernesto Torres Jr., ang Executive Director ng NTF-ELCAC.